Kamusta, mga minamahal kong kapatid? Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay sumainyo at sa inyong pamilya ngayon at magpakailanman. Amen. Ako po si Pastor Antonio Jr. at narito ako muli upang ipanalangin ang inyong pamilya, ang inyong kalusugan, ang inyong trabaho, at lahat ng bagay na ipinagkaloob sa inyo ng Diyos. Mga kapatid, napakalaking kagalakan para sa akin na malaman na mayroon akong ganitong pagkakataon na makasama kayo. Alam kong maraming nagsusulat sa akin at sinasabing pinagpapala sila ng mga panalangin ito. Kahapon, nakatanggap ako ng kamanghamanghang patotoo mula sa babaeng nagtangkang wakasan ang kanyang buhay. Sobrang lungkot siya, depresyonado. At isang araw, nagdasal siya at humiling, "Panginoon, kausapin mo ako. Magpadala ka ng isang tao para kausapin ako." At doon nakilala niya ang mga video ko dito sa internet, dito sa YouTube channel, at doon dinalaw ng Diyos ang babaeng iyon. Mga kapatid, simula noong araw na iyon, nagsimulang hipuin ng banal na espiritu ang puso niya tuwing umaga at gabi. Palagi kapag inilalagay niya ang panalangin, nagsisimulang kausapin siya ng Diyos. At alam ko na marami rin sa inyo ang nahihipo ng mga sandaling ito, ng mga salitang dinadala ko rito. Pero alamin ninyo na ako rin ay binibisita ng banal na espiritu tuwing nagdadala ako ng mensahe. Gusto kong magpadala ng espesyal na yakap sa lahat ng kapatid na nananalangin kasama ko dito sa Brazil at sa labas ng Brazil. Nakikita ko ang mga patotoo mula sa Estados Unidos, Europa, Hapon, mga kapatid mula sa Portugal, Angola, Mozambique, Cabo Verde, at ako'y sobrang natutuwa. Pinupuri natin ang Panginoon sa kanyang mga gawa. Mga kapatid, may nais akong ibahagi na inilagay ng Diyos sa aking puso. Tungkol ito sa isang bagay na, sa kasamaang palad, ay sumasakop sa puso ng maraming tao. Mga taong nasa simbahan, pero madalas ay walang lakas ng loob na aminin, ito ay ang damdamin ng inggit. Kaya manatili ka dito kasama ko hanggang sa dulo, dahil bubuksan ng mensaheng ito ang iyong mga mata. Maaaring ikaw ay pinupuntirya ng inggit, o ikaw mismo ay may inggit sa iyong puso. At sigurado ako na ang mensaheng ito ay tatama ng malalim sa iyo. Amen? Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking channel, pindutin mo ang button na mag-subscribe. Sa tabi nito, may lalabas na kampanilya. I-activate mo ang notification bell para matanggap mo ang mga susunod kong video na ilalagay ko. Mga kapatid, gusto kong basahin kasama ninyo ang isang bahagi ng Awit 14 na nagpapakita kung gaano kalala ang maaaring idulot ng inggit sa atin. Tingnan ninyo kung ano ang nakasulat sa salita ng Panginoon. Ang pusong payapa ay nagbibigay buhay sa katawan, ngunit ang inggit ay nagpapabulok ng mga buto. Tingnan ninyo ito mga kapatid. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay. Pwede kang mag-ehersisyo araw-araw. Pwede kang kumain ng tama. Pwede kang magpa-therapy. Pwede kang magkaroon ng routine ng panalangin at pagmumuni-muni sa salita. Pero kung ikaw ay isang taong nainggit, hindi ka makakabuhay ng maayos at payapa. Ang totoo, mga kapatid, ang inggit ay isang salot na sumisira sa taong naiinggit at maaari pa nitong patayin ang taong kinaiinggitan. Tingnan mo, hindi ako overacting ha? Sa mga unang kabanata ng aklat ng Genesis, makikita natin ang kwento ng magkapatid na sina Cain at Abel. Hindi ko alam kung alam mo, pero sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na ang masamang damdamin ng inggit ay sumakop sa isang tao. Ayon sa Biblia, anak ni Adan at Eva sina Cain at Abel. Si Cain ay nagtatrabaho sa lupa bilang magsasaka, habang si Abel naman ay isang pastol ng mga tupa, at pareho silang lumalakad kasama ang Diyos. May bumabagabag kay Cain, ang kanyang inggit. At sinabi sa Biblia na isang araw nag-alay sila ng handog sa Diyos. Inalay ni Abel sa Panginoon ang mga unang anak at pinakamagagandang alaga mula sa kanyang kawan dahil gusto niyang bigyang lugod ang Diyos para sa buhay at mga biyayang natanggap na niya. Si Cain naman ay nag-alay ng bahagi ng kanyang ani, pero hindi niya inisip na ibigay sa Diyos ang hinihingi ng Diyos. Noon sa lumang tipan, gusto ng Diyos ng hain ng hayop para ipakita na ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan. At para hindi mamatay ang tao, may kailangang mamatay, kaya ang hayop ang iniaalay. Noong sandaling iyon, inialay ni Cain ang akala niyang tama, hindi ang hinihingi ng Diyos. Alam mo ba ang naging resulta? Nalugod ang Diyos sa unang handog na inialay ni Abel. Si Abel ay may tapat na puso, pusong mapagmahal, pero ang kanyang kapatid, ginawa niya ang lahat ng makasarili, hindi iniisip na pasayahin ang Diyos. Doon nagsalita ang Diyos kay Cain. Cain, kung hindi mo ba iaalay ang hinihingi?
Naku, hindi ka ba tatanggapin? Siyempre, tatanggapin ka. Kaya gawin mo ng tama sa susunod. Ngunit, mga kapatid, si Cain mismo ay nagsimulang magalit. Nagsimulang mainggit at dahil dito ay pinatay niya ang kanyang kapatid. Dahil sa matinding galit, inatake at napatay niya ang sariling kapatid. At doon mga kapatid, isinumpa ng Diyos si Cain dahil sa malupit na gawaing iyon, sa makasariling gawaing iyon, at hinatulan si Cain na magpagala-gala sa lupa habang buhay, malayo sa kanyang pamilya at sa kanyang bayan. Bukod pa dyan mga kapatid, nakikita natin ang halimbawa sa mismong buhay ni Jesus. Si Jesus mismo ay nagdusa at napatay dahil sa masamang damdaming ito ng inggit. Ipinapakita ng Biblia na noong panahong iyon, ayon sa tradisyong Hudyo, sinasabi na maaaring patawarin at palayain ang isang bilanggo tuwing pagdiriwang ng Paskwa. At dahil dito, iminungkahi ni Poncio Pilato sa mga tao na palayain si Jesus mula sa lahat ng maling paratang na ibinabato laban sa kanya. Alam mo ba ang nangyari? Hindi iyon tinanggap ng mga Pariseo dahil naiinggit sila kay Jesus at pinaniwala nila ang mga tao na hilingin sa gobernador ng Judea na palayain ang kriminal. Ang tulisan na si Barrabas, ang lalaking nakakulong dahil sa pagpatay ng tao, at hiniling nila na ipako sa krus ang anak ng Diyos. Lahat ng ito mga kapatid ay dulot ng masamang damdaming ito, at sa kasamaang palad, marami sa atin ang namumuhay na parang mga Pariseo noong panahon ni Jesus, noong panahon ni Cain, at iniaalay natin ang ating sarili sa masamang damdamin ng inggit. Natututunan nating pansinin ang mga biyayang natatanggap ng iba nating kapatid. Nagsisimula nating makita kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng iba. At doon nagsisimula tayong mainggit. Mga kapatid, nalulungkot ako dahil ngayon, bihira na nating maikwento ang mga biyayang gawa ng Diyos. Bihira na tayong magbahagi ng patotoo sa simbahan dahil naiinggit ang iba kapag ginagawa natin ito. Kung binigyan ka ng Diyos ng kotse, kailangan mong itago lang para sa iyo. Kung pinahintulutan ka ng Diyos na magkaroon ng sariling bahay, isang pinagpalang tahanan, kadalasan, kailangan mong manahimik dahil hindi mo alam ang nasa puso ng iba. Mga kapatid, napakalungkot nito. Kaya dapat tayong humingi ng awa sa Diyos dahil ganyan ang inggit. Siya ang target at habang hinahangaan ng taong iyon, ang target na iyon, kinamumuhian din niya ang taong iyon at ginagawa niya ang lahat para siraan at saktan ang taong iyon. Ilang mga asawa ang minamaliit ang kanilang mga misis at ilang mga misis din ang minamaliit ang kanilang mga mister dahil ayaw nilang makita ang kanilang mister na umuunlad. Ayaw nilang makita ang kanilang misis na umuunlad. Mga kapatid, napakalungkot nito sa loob mismo ng mag-asawa, sa loob ng pamilya. Ang mga tao ay nainggit. Ang mga tao ay nagnanais ng masama. May talata sa Biblia na nagpapatunay nito. Kawikaan 27:4, tingnan kung ano ang nakasulat. Ang sama ng loob ay malupit at ang galit ay mapanira. Pero sino ang makakatiis sa inggit? Totoo, mga kapatid. Sino ang makakatiis sa inggit? At alam nyo ba kung bakit nangyayari ang lahat ng ito? Dahil sa katigasan ng puso ng mga tao. At baka iniisip mo ngayon, pastor, pero hindi naman ako pumatay ng tao, pastor. Paano mo ako ikinukumpara sa isang napakabagsik na tao? Mga kapatid, alam ko na karamihan sa atin ay hindi kukuha ng buhay ng iba at wala rin sa atin ang gustong pumatay ng tao. Pero ang kasamaan na nasa ating puso ay kasing bigat din ng pagpatay ng tao. Si Jesus ang nagsabi, kung isusumpa mo ang tao, mapaparusahan at magbabayad ka. Kaya mga kapatid, maraming nagsasabi at iniisip na salita lang iyon, pero hindi pwedeng magparusa ang mga iyon. Sabi ni Jesus, tandaan ninyo, mananagot kayo sa mga salitang sinasabi ninyo. Kadalasan mga kapatid, ang salita ay sumasalamin sa laman ng puso. Si Jesus mismo ang nagsabi na mula sa ating puso lumalabas ang masasamang bagay. Dahil mula sa ating puso, nagmumula ang pangangalunya, kamatayan, pagpatay at inggit. Lahat ng uri ng masamang bagay ay lumalabas mula ito sa ating puso. At iyan ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na ang bibig ay nagsasalita ng kung ano ang laman ng puso. Kaya kapag gusto mong makilala ang isang tao, obserbahan mo ang sinasabi niya. Bigyang pansin mo ng mabuti ang mga lumalabas sa bibig ng isang tao. Dahil madalas kahit nagbibiro siya, may katotohanan pa rin iyon. Kaya, mga kapatid, kailangan nating labanan ang inggit. Hindi ko sinasabing ligtas na tayo dyan, mga kapatid.
Lahat ng tao, simula kina Adan at Eva, ay nahawa na ng kasalanan at dapat nating maging mulat dyan. Dahil ang dyablo, gusto niyang gumamit ng mga tao para panghinaan tayo ng loob at gusto rin niyang gamitin tayo para sirain ang buhay ng iba. Kaya gusto kong magbigay ng ilang payo sa iyo. Ikaw na dumadaan dito. Ikaw na hindi makaramdam ng tuwa kapag may nagbahagi ng biyaya sa iyo. Maging mapagmatsyag ka. Kapag may lumapit sa iyo at nagsabi, tingnan mo, binigyan ako ng Diyos ng isang pinagpalang kasal. Binigyan ako ng Diyos ng isang relasyon, isang napakabait na tao. Binibigyan ako ng Diyos ng magandang kalagayan sa pananalapi. Ano nararamdaman mo? Sabi ng Biblia, pinagpala talaga iyon, di ba? Na nagsasabing makigalak ka sa mga nagagalak at makiiyak ka sa mga umiiyak. Napansin ko na, mga kapatid, mas madali talagang makiiyak sa mga umiiyak kaysa makigalak sa mga nagagalak. Kapag may lumapit sa iyong umiiyak o malungkot, napakadali mong payuhan ang taong iyon, palakasin ang loob niya. Ngayon, ang hamon ay kapag may taong masaya na lumapit sa iyo, na punong-puno ng saya at nagsabi, tingnan mo, Diyos, sobra akong pinagpapala at ikaw, na madalas naghihintay ng biyaya, ikaw na madalas hindi pa natatanggap ang matagal mo nang ninanais. Madalas, hindi ka natutuwa sa tagumpay ng iba. Kaya pakinggan mong mabuti. Tuwing may nagkukwento ng biyaya sa tabi mo, natutuwa ka ba para sa mga natutuwa? O naiinggit ka kapag nakikita mong nabibiyayaan ang iba? Kapag nakikita mong pinagpapala ang isang tao? Makinig kang mabuti, ayos ba? Kaya, hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Huwag mong maliitin ang meron ka lang dahil lang mukhang mas marami ang iba kaysa sa iyo. May mga tao na nagpapakitang mas mataas sila kaysa sa iyo, pero hindi mo alam ang tunay na pagkatao nila. Hindi mo alam kung paano ang pamilya nila. Maraming tao ang nagpapakita ng imahe na parang ayos lang ang lahat. Baka tinitingnan mo ang pamilya mo at iniisip, ang dami naming problema, parang perpekto ang pamilya ni Juan. Pero mga kapatid, Diyos lang ang nakakaalam ng totoong nangyayari. Diyos lang ang nakakaalam ng nangyayari sa loob ng bawat tahanan. Hindi ba totoo? Kaya, huwag kang mainggit sa ibang tao. Huwag mong hangarin ang meron sila. Matutong makontento sa kung anong ibinigay na sayo ng Diyos. Alam ko na mas madaling sabihin kaysa gawin dahil tao lang tayo. Nagkakamali at may kahinaan. Pero mga kapatid, lahat tayo ay kayang lampasan ng inggit. Lahat tayo ay kayang matuwa sa mga biyaya ng iba. Amen? At ang isa pang hakbang na kailangan mong gawin ay puntahan mo ang ugat ng problema. Doon mo mapapansin na naging mainggiting ka. Alam mo ba ang dapat gawin? Dapat mong ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng nararamdaman mong iyan. Kailangan mong humingi ng tawad sa Diyos at manalangin, Panginoon, tulungan mo akong matuwa sa tagumpay ng iba. Pagkatapos manalangin, itigil mo na ang pagtingin sa ginagawa ng iba. Tigilan mo na ang pagtingin sa buhay ng iba sa social media. Mga kapatid, magpakasaya tayo sa kung anong ibinigay sa atin ng Diyos. Maging masaya tayo sa mga biyayang meron na tayo. At itigil na natin ang pagtingin sa buhay ng iba. Ayos ba? At palagi, kapag napansin mong hindi ka masyadong natuwa sa tagumpay ng iba, ipagdasal mo siya, pagpalain ang buhay niya, at maniwalang kayang gawin din ng Diyos yan sa'yo. Pero hindi mo kailangang pagnasaan ang biyaya ng iba. Pwede kang matuwa sa kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa'yo. At nalulungkot talaga ako, mga kapatid, kapag nakikita ko ang kompetisyon sa loob ng simbahan. Alam mo yon, kapag nakikita ko ang paligsahan. Mga kapatid, pamilya tayo sa pananampalataya, kaya hindi natin dapat pagnasaan ang ari ng iba. Ang parehong Diyos na nagpapala sa ibang tao, kaya ka ring pagpalain. Nitong mga araw, may isang babae na nagkomento dito sa mga komento. Di ba tungkol sa mga panalangin? Sabi niya, Pastor, perpekto ang pamilya mo at tagumpay ka sa lahat. Pastor, gusto kong malaman kung anong meron ka na wala ako. Mga kapatid, alam ko na isa sa mga desisyon na ginawa ko ay ang hindi magtanim ng inggit. Hindi ikumpara ang buhay ko sa buhay ng iba. Ginagawa ko lang ang utos ng Diyos. Pero may pagkukulang at problema rin ako. Huwag mong isipin na perpekto ang buhay ko. Umiiyak din ako. Madalas, nawawalan din ako ng gana. Madalas, sobrang tindi ng kalaban. Kaya hirap akong mag-record ng panalangin para sa inyo. Isipin nyo, araw-araw, umaga't gabi ang pagre-record. Hinahanap ko ang lakas ko sa Panginoon at inaalala ang mga bagay na nagbibigay pag-asa sa akin. Napagtanto kong ang gawaing ito ay hindi sa akin kundi sa Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit ako narito. Ang hangarin ko ay tulungan ka. Kaya hinihiling kong manatili ka hanggang dulo.
Bakit? Dahil gusto kitang ipagdasal. Gusto kong magbigay ng pananampalataya sa iyong puso at pagkatapos ay ipagdasal ang iyong buhay. Alam kong makapangyarihan ang panalangin, lalo na kung ito'y nakabatay sa Biblia at hindi mula sa akin. Hinihiling ko sa Diyos na palakasin niya ako palagi, bigyan ng biyaya. At dahil dyan, kung nakarating ka hanggang dito, hinihiling ko na isulat mo sa mga komento ang iyong unang pangalan. At isulat mo rin ito: ang Diyos ay kumikilos sa puso ko ngayon. Amen? Luwalhati sa Diyos. Handa ka na bang hindi na ikumpara ang sarili mo sa buhay ng iba? Mga kapatid, dapat nating maintindihan na lahat ay may pinagdadaanan. Lahat ng may mga tagumpay sa buhay, nagbayad siya ng mataas na halaga doon. Lumaban siya, nagpatuloy siya, naging matatag siya. Kaya, huwag mong isipin na ang mga bagay ay basta-basta lang dumarating sa kahit sino. Lahat mahirap, mga kapatid, kumita ng pera at pumasa sa pag-aaral. Diba? Sa eskwelahan, sa kolehiyo, mahirap magkaroon ng magandang relasyon sa pamilya ay mahirap din kasi kailangan mong magpatawad, kailangan mong magtanim, kailangan mong maniwala sa mga tao, kaya walang madali sa buhay ng kahit sino. At si Jesus mismo ang nagsabi, tingnan ninyo, kayo ay nasa mundo at sa mundong ito, makakaranas kayo ng mga pagsubok, pero magpakatatag kayo dahil napagtagumpayan ko na ang lahat para sa inyo. Kumapit ka sa pangakong iyon, gusto rin kitang ipagdasal ngayon. Gusto kong hilingin na pagpalain ng Diyos ang iyong puso, ang iyong buhay, at bigyan ka ng kasiyahan, na ikaw ay maging masaya at kontento sa lahat ng sitwasyon. Amen? Kung maaari, pumikit ka at ipagdarasal kita ngayon. Aleluya! Panginoon Diyos at Ama, lumalapit kami sa iyo upang dakilain at luwalhatiin ang iyong pangalan. O aking Diyos, maraming salamat Panginoon sa isa na namang pagkakataon na kami ay narito, nananalangin, tumatanggap ng iyong kapayapaan at ng iyong pagpapala. Ama, alam ko na maraming tao dito ang pumasok na balisa at talagang lubos na nalulumbay dahil sa bigat ng kanilang mga pagsubok. Panginoon, hinihiling ko, pumasok ka sa buhay ng taong ito at ibuhos ang iyong kapangyarihan. Panginoon, wasakin mo ang lahat ng sumpa, lahat ng gawaing laban na itinayo, laban sa pamilyang ito. Panginoon, alam ko na marami ang hindi nais ng mabuti sa taong ito at maraming nagsasalita ng masama at pumupuna sa kanya. Alam ko na maraming babae dito ang may asawang pumupuna at pinapababa sila. Panginoon, hinihiling ko palakasin mo ang puso at pananampalataya ng babaeng ito at ng lalaking ito, ama ko. Madalas siyang hindi makapagtaguyod ng kabuhayan at nakakaranas ng pang-aalipusta mula sa asawa. O Diyos, ang dami pong problema, Ama. Maraming alitan sa relasyon at nadidepress ang taong ito. Iniisip niyang hindi niya kakayanin. Ngunit Panginoon, narito kami nananalangin. Ama, patawarin mo kami at ibuhos ang iyong biyaya at awa. Madalas naming gusto ang hindi amin at hindi rin kami natutuwa sa tagumpay ng iba. Panginoon, natitinisain, narito kami upang humingi sa iyo, Ama. Hipuin mo ang aming puso. Alisin mo sa amin ang lahat ng inggit, lahat ng ugat ng kapaitan, bawat kaisipang hindi mula sa iyo, Panginoon. O Diyos, Panginoon, alisin mo po sa amin ang lahat ng kasamaan at masasamang hadlang sa aming paglalakbay. Alam namin na ang aming halaga ay hindi nasusukat sa mga material na bagay, hindi sa katayuan sa pamilya, hindi sa kahit ano paman. Maliban sa iyong biyaya, tanging ang iyong biyaya lamang, Panginoon, ang nagpapatawad sa amin, ang nagpapabago ng aming puso, at nais naming maging katulad ni Jesus, Panginoon. Tulungan mo kaming isabuhay ang Ebanghelyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapagtagumpayan ang kasamaan na madalas sumusubok sa aming mga puso. Iligtas mo rin kami, Panginoon, mula sa kasalanan, sa anumang uri ng kasalanan, kasalanang sexual, kasalanang moral, kasalanan sa aming mga isipan. O Panginoon, sinabi ni Jesus na kung magnasa tayo sa babae, nagkasala na tayo sa kanya sa ating puso. Maawa ka, Panginoon, dahil napakahirap isabuhay ang iyong salita. Ngunit alam naming hindi ito imposible. Dahil ang iyong banal na espiritu ang nagbibigay sa amin ng kakayahan. Sa aming panalangin at paghahanap sa iyo, binabago mo ang aming puso, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, bilang ministro ng Ebanghelyo, pinagpapala ko ang lalaking ito at ang babaeng ito. Pinupuri kita, Panginoon, dahil ramdam ng marami ang iyong kapayapaan at kagalakan. Sigurado akong nagsimula na ang pagbabago ng ugali at mula ngayon ay pupurihin at luluwalhatiin na kita, Ama. Lalo pang lumalakas araw-araw ang kadena ng panalangin na ito. Para sa kaluwalhatian ng Panginoon, narito kami dahil ikaw ang nagpatatag sa amin.
Sa ngalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat. Luwalhati sa Diyos.